Ang Jurassic World Rebirth ay palabas na. Binabalik tayo sa mundo ng mababangis na dinosaur na laging handang sumalakay. Ngayon, susuriin natin ang mga dinosaur para malaman kung alin ang pinakamapang-anib at pinakamakapangyarihan based sa nagawa nila sa pelikula, lakas, at iba't ibang katangian at kung sino ang tunay na nanginghibabaw. Paalala, hindi ko sinama ang mga sauropod sa listaang ito dahil baka makalito kung isasama sa pagraranggo. Sige, umpisahan na natin. Sa simula na listahan, pag-uusapan muna natin ang mga maliliit at mukhang pinakmaliit si Moros. Wala akong nakikitang dahilan para ito ay tumaas pa sa pinakahuli. Ang Oviraptor ay halos pareho lang ng kategorya dito. Ang kaibahan lang ay mukhang mas malaki ito ng kaunti at mas agresibo. Ang Lystrosaurus ay halos pareho lang na sinabi na natin. Hindi ito sobrang laki at hindi rin sobrang delikado. Pero may nagawa itong talunin ang isang Oviraptor, kaya may lamang ito dito. Ang Compsognathus ay hindi malaking o malakas na dinosaur. Mas maliit at mahina pa ito kaysa sa ibang dinosaur na natalakay natin. Pero kinumpirma ng Camp Cretaceous na may lason sila. At sapat na yon para may lagay sila dito sa listahan. Ang Gallimimus ay hindi naman talaga kahanga-hanga. Parang bersyon ng ostrich na dinosaur. Pero dahil sa laki nito kaya siya napunta sa pwestong ito. Ang dinosaur na ito ay malaki na sa puntong ito at sa tingin ko, kaya nitong magbigay ng malakas na sipa kung gugustuhin. Mula, tulad ng Gallimimus, hindi naman ipinakita ng Corythosaurus na ito ay napakalakas o kahanga-hanga. Isa lang itong medyo malaking herbivore. Dayunpaman, kaya nitong sumalpok sa mga bagay. Kaya siguro, may kaunting kalamangan ito. Ang Parasaurolophus ay talagang pareho lang ng kalagayan ng Cory bago ito. Mas malaki ito, mukhang mas malakas, at mas madalas natin itong nakikita. Kaya may kalamangan ito. Ang Iguanodon ay halos hindi lumalabas sa screen sa Jurassic World franchise, pero base sa nakita natin, isa itong malaki, mabigat, at malakas na herbivore. Tama lang ang pwesto nito. Nakikita natin ang pattern. Pinakamalinaw na ipinakitang lakas ng Ornithomimus ay sa Camp Cretaceous. Pero wala rin namang dahilan para itaas pa ang pwesto nito. Uy, hindi naman ito ganun kalaking herbivore. Ang Monolophosaurus ay talagang isang carnivore. Ang dinosaur na ito ay nangangaso ng makakagrupo, matalino sa paglapit sa biktima, at marunong maghintay ng tamang oras para umatake kapag tulog na ang lahat. Ang mga Dimetrodon ay talagang nakakatakot na mga dinosaur. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot ang kanilang itsura kaysa sa tunay nilang panganib, lalo na kung ikukumpara sa iba pang mga dinosaur na nasa listang ito. Ang Stygia stygimoloch ay isang dinosaur na mahilig bumangga. Tatakbo ito at babangga ng ulo na nagdudulot ng matinding pinsala. Nakita na talaga natin ang nangyari. Ang laki lang talaga ang pumipigil dito. Malakas ito para sa laki niya, pero hindi pa rin siya ganoon kalaki. Parehong lohika tulad kay Stygia stygimoloch. Ang Pachi ay isa sa pinakamagaling na dinosaur na pambangga. Kayang magdulot ng matinding pinsala ng isang ganap na lumaki nito sa pamamagitan ng pagtakbo at pagsalpok ng ulo. Parang mga malaking tupa na may sungi sila sa ganung paraan, talagang nagsasalpukan ng ulo sa isa't isa bilang pagpapakita ng kanilang dominansya. Ang Dimorphodon ay isang pterosaur. Kahit hindi ito kalakihan, napakabangis at agresibo naman ito. Sa totoo lang, mahirap tukuyin kung saan ilalagay ang mga lumilipad na dinosaur sa listahang ito. Pero ang Dimorphodon ay sapat na agresibo at may mga ngiping pwedeng ipanlaban sa mabigat na bakbakan. Ang Kentrosaurus ay maliit na miyembro ng Stegosaur family. Ngunit dahil sa mga tinik sa katawan, kaya nitong magdulot ng matinding pinsala. Magaling din ito para sa depensa. Talagang mahirap makapagpatama ng matindi nang hindi natutusok sa proseso. Ang Pteranodon ay isa sa mas malalaking lumilipad na dinosaur at ang lawak ng mga pakpak nito ay pwedeng umabot sa haba ng isang school bus. Mabilis at maliksi sila kahit malalaki sila. Sa tingin ko, ang hadlang talaga sa kanila ay ang tuka nila na hindi akma pang laban sa ibang dinosaur. Hindi naman kung ikukumpara sa ibang mga dinosaur na nasa listahang ito. Ang Nesoaceratops ay halos kapareho lang ng Triceratops. Dalawang malalaking sungay sa kanyang ulo. Pero medyo mas maliit lang siya kumpara sa mas kilalang dinosaur. Kung pag-uusapan ng Triceratops,
Ang Triceratops ay isang napakalaking dinosaur at may magagandang sandata dahil sa mga sungay sa kanyang ulo. Pareho sa mga sungay na yon ay maaring umabot ng higit sa 3 talampakan ng haba. Hindi natin nakita ang Triceratops na lumaban, pero pwede nating ipalagay na kaya nitong ipagtanggol ang sarili at magbigay ng malakas na headbutt. Mas lamang ang Sinoceratops kaysa Triceratops dahil mas madalas natin itong nakikitang lumalaban. Wala itong kaparehong ayos ng mga sungay, pero nagawa nitong lumaban sa Carnotaurus. Ang Notosaurus ay isang semi-aquatic na dinosaur na gumagalaw sa loob at labas ng tubig, parang isang sea lion. Nakakagulat na mabilis at maliksi ito para sa laki niya. May matitinding mga ngipin din ito. Ang Stegosaurus ay napakalaki, isa sa pinakamalalaking herbivore na dinosaur sa Jurassic Park. Malakas ang mga tinik sa buntot nito at kaya nitong magdulot ng malalakas at nakamamatay na hampas. Ang Dilophosaurus ay isa sa mga mas mapanganib na carnivore. Bahagi dahil sa laki at bilis nito, umaabot ng hanggang 30 pumilya bawat oras habang hinahabol ang biktima nito. Pero ang tunay na bentahe nito ay ang kakayahan nitong magbuga ng lason. Karaniwan, tinatarget ng Dilophosaurus ang mukha ng biktima at kapag nabulag ito, siyaka na siya sumusugod para patayin. Ang Pyroraptor ay isa sa mga mas maliit at mas mabilis na raptor. Pero ang mga Velociraptor sa Jurassic Park ay kakaiba dahil sa lakas at talino nila. At dahil hindi nabigyan ng parehong haba ng oras sa pelikula ang Pyroraptor, kaya napasama ito dito sa listahan. Ang Ceratosaurus ay parang may magandang potensyal, pero sa huli, ang kakulangan ng oras sa pelikula ang siyang kumipigil sa kanya. Pero kahit ganon, ang malaking mabagsik na carnivore ay dapat mataas ang pwesto sa listahang ito. Ang Baryonyx ay isa ring malaking carnivore na kayang sumisid at lumangoy sa malalim na tubig tulad ng Spinosaurus na malaking bentahe. Bukod dito, ang panga at ngipin nito ay tulad ng sa mga modernong buwaya. Kaya napakadelikado talaga. Ang Ankylosaurus ay kabilang sa pinakamataas na ranggo ng herbivore dito at may malinaw na dahilan. Ibig kong sabihin, isa dito ay nakalaban ng Indominus Rex ng ilang sandali sa isa laban sa isa. Isang malakas na hampas ng buntot ang sapat para manalo ito sa laban, lalo na't may matibay itong armor sa katawan. Ang Carnotaurus ay isa sa mga pinakakakaibang kumakain ng karne na dinosaur dahil wala itong masyadong malaking ulo at sobrang liit na mga braso. Mas maliit ang braso nito kaysa T-Rex. Pero dahil sa malalaking binti, mabilis pa rin ito at kaya niyang habulin karamihan ng biktima. Pero dahil sa katotohanang halos palaging natatalo si Carnotaurus sa bawat laban na nakikita natin, hanggang dito na lang talaga siya. Katulad ng ibang miyembro ng pamilya ng raptor, kahit na matalino, malakas, mabilis at compact si Atrociraptor, may teorya na mas malakas ang kagat niya kumpara sa ibang raptors. O kaya naman ay iba ang mga ngipin niya. Base ito sa laki ng bungo nila. Pero hindi naman natin nakita si Atrociraptor na lumaban sa ibang dinosaur, kaya maaari nitong mapigilan ang pag-angat niya rito. Ang Metero na isang nabigong mutant hybrid ng Velociraptor at Pteranodon. Sa madaling salita, lumilipad na Velociraptor. Kahit nakakatakot pakinggan, sila ay napakatalino, napakalakas, at mahusay na mga mandaragit na mahusay sa pananambang. Kaya nilang manambang at umatake ng mga Velociraptor. Ang Allosaurus ay tiyak na isa sa pinakamapangganib na mandarambong sa Jurassic World. Napakalaki nito. Perpekto ang mga panga nito sa pagkagat at pagpunit ng malalaking laman mula sa biktima. Sila ay napakalakas, mabagsik, at kayang pumatay ng karamihan sa mga dinosaur at tumatawid sa kanilang landas. Ang Therizinosaurus marahil ang pinakanatatanging dinosaur sa listahang ito. Para lang itong dambuhalang mamamatay taong manok. Ang isa sa Jurassic World ay medyo dehado dahil sa pagkabulag nito. Pero mukhang sapat naman ang iba nitong pandama para mapunan yon. Ang mahalaga, sapat ang laki ng Therizinosaurus para lumaban sa malalaking mandaragit. May sariling nakakamatay na sandata at napakabangis na killer instinct. Mahirap iranggo ang Quetzalcoatlus dahil isa itong lumilipad na dinosaur at sa teorya, pwede lang itong lumipad sa taas ng ibang dinosaur sa laban, iwasan lahat ng atake nila at tumatake lang pabalik at iba pa.
Huwag mo isipin na sigurado matatalo nito ang T-Rex o ang Spino o mga dinosaur na katulad nun. Pero isa itong maaasahang paraan para manalo sa karamihan ng laban. Sobrang laki, lakas, at kapangyarihan nila. Nakita nating ginamit ng isa ang tuka para sirain ang eroplano. Ang tanging pumipigil lang talaga sa Velociraptor ay ang laki nito. Bukod doon, siguradong isa ito sa pinakamapanganib at nakakamatay na mga dinosaur dyan. At kahit ang liit nito, hindi naman talaga yon malaking kahinaan. Kaya ng Velociraptor makipaglaban ng harapan sa mas malalaking dinosaur at minsan ay nananalo pa sila. Mabilis at maliksi sila, may mapanganib na kuko at ngipin. Alam nating matatalino talaga ang mga dino na ito. Kaya pang daigin ng mga Velociraptor sa talino ang mga tao. Ang Scorpion Rex ay isang napakalakas na hybrid na dinosaur, pinaghalo ng T-Rex, Velociraptor at Carnotaurus. Ang Scorpion Rex ay tunay na mamamatay tao. Sobrang agresibo at pumapatay ng biktima kahit hindi para ipagtanggol ang sarili o kainin ito. Napakabilis at liksi nito. Sa ilang paraan, halos hindi na ito tulad ng ordinaryong dinosaur. At siguro, maaari mong sabihin na dahil maliit ang muka at panga nito, mas mahina ang kagat nito. Gayunpaman, nababalanse naman ito ng mga makamandag nitong tinik, isang bagay na walang alinlangang ginagamit ng Scorpion Rex sa laban. Kung pag-uusapan natin kung sinong pinakamapanganib na dinosaur based sa timbang, may argumento na si Indoraptor ang maaaring mangguna. Pero iba ang labanan dito. Kung ikukumpara sa mga dinosaur gaya ng Giga o orihinal na Indominus, ang laki ni Indoraptor ang nagiging hadlang sa kanya. Ang lakas, kakayahan, liksi at talino nito ay talagang pambihira. Sapat ang tibay nito para kayanin ang mga bala at matalino rin para totoong linlangin at manipulahin ang mga tao. Sa madaling salita, perpektong dinosaur ito para sa layunin nito. Kasabay nito, hindi rin naman ito ang may pinakakahangahangang record. At natalo pa nga ito ni Blue sa kanilang laban. Mahirap husgahan ng Spinosaurus dahil hindi pa ito natatalo sa laban, madali nitong binasag ang malalaking metal na bakod, may kakaibang bilis at siya ang alpha sa kanyang isla. Bukod pa rito, malinaw na malaking bentahe ang kakayahan nitong gumalaw sa tubig. Pero medyo kaduda-duda ang lakas ng kagat nito. Lalo na kung ikukumpara sa iba pang mga nangunggunang dinosaur. Pero siguro nababalansi naman yon ang kakayahan nitong gamitin ang mga braso nito kasabay ng pagkagat. Kahit ano pa man, ayokong ilagay ang Spino sa itaas ng ilan sa mga dinosaur na ito, kahit na natalo pa nito ang T-Rex. Si Rexy man ang mukha ng Jurassic Park franchise, pero tingin ko ito na ang pinakamataas na pwede kong ilagay ang T-Rex nang may sapat na dahilan. Pero kahit ganon, hindi naman masama ang panglima. Si Rexy ay nagawang talunin mag-isa ang isang grupo ng Velociraptor na hindi rin basta-basta. Pero pagkatapos noon, nakipaglaban at natalo pa niya ang Indominus Rex at ang Giganotosaurus. May tumulong din sa kanya noon. Pero siguro nababalanse dahil matanda na si Rexy at lagpas na siya sa kanyang kasagsagan. Kahit ano pa man, siguradong may lakas at kagat ang T-Rex para manalo sa halos anumang laban at tapusin ang laban na yon sa isang galaw lang. Ang Giganotosaurus ay kabilang sa pinakamalalaking mandaragit sa Jurassic World at perpektong makinang pamatay. Meron din itong kahanga-hangang record dahil natalo ng Giga si Rexy sa dalawang sunod-sunod na laban sa Dominion bago ito tuluyan na pabagsak na sabay itong nilabanan. Ang Distortus Rex ay isang mutanteng T-Rex at ang itsura nito ay talagang walang pagkakahawig sa T-Rex. Meron itong 6 na braso, kakaibang ulo na parang may bukol-bukol at sobrang laki talaga nito. Sobrang laki. Medyo tanga ito pero bumawi naman sa sobrang lakas nito. Hayaan itong sunggaban ng helicopter sa ere at durugin gamit ang malalaking braso at kuko. Habang ang D-Rex ay halos lumalaban parang dambuhalang unggoy kaysa dinosaur. Ang Indominus Rex ay ang perpektong makinang pamatay, isa sa pinakamalaki at pinakamapanganib na dinosaur na meron. Taglay nito ang talino ng isang Velociraptor. Mas malaki at mas makapangyarihan ito kaysa sa T-Rex, dagdag pang maraming iba pang kakayahan tulad ng kakayahang makakita gamit ang thermal vision
o kahit magtago gamit ang camouflage. May kahanga-hangang tala rin ito ng mga nagawa, tulad ng literal na tinakot nito ang buong Jurassic World at tinalo si Rexy sa isang laban ng isa sa isa. Siya ang pinakaultimong hybrid, at sa tingin ko, iilan lang ang dinosaur na kayang makipagsabayan sa kanya. Pero ang pinakamalupit at pinakaultimong dinosaur sa Jurassic World. Siyempre, dapat mapunta yun kay Mosasaurus kasi ang Mosasaurus, una sa lahat, sobrang laki talaga. Hindi lang ito dinosaur, isa itong lintik na kaiju. Mas malaki ang Mosasaurus kaysa sa asul na balyena, ang pinakamalaking hayop sa mundo. Kaya ang sabihing malaki ito ay kulang na paglalarawan. At siguro hindi patas na sabihin na nasa tubig ito at may likas na kalamangan kumpara sa halos lahat ng ibang dinosaur sa listahang ito. Ano pa nga bang masasabi ko? Ang Mosasaurus ang nagpabagsak sa Indominus Rex. Walang ibang dinosaur na kayang lumapit o makipagsabayan dito. Siguro dun ito ang pinakamapanganib na dinosaur sa Jurassic World.